Kaya mo bang intindihin ang mga ikinikilos ng iyong pusa? Sa makabagong panahon ngayon, hindi lang ang mga tao ang gumagamit ng iba't ibang paraan para makipag-usap. Pati ang ating mga alagang pusa ay may mga natatanging kilos na nagpapahayag ng kanilang damdamin at pangangailangan. At ayon din sa ibang paniniwala, ang mga gawaing ito ay may itinatago at malalim na kahulugan na karaniwan pa ay naiuugnay sa usaping swerte. Mula sa kanilang malambing na pagpurr hanggang sa simpleng pagtaas ng buntot ay mayroong mga lihim na mensaheng gustong iparating. Kaya naman sa bidyong ito ay sabay-sabay nating aalamin ang 6 na ginagawa ng pusa na may lihim na kahulugan at dalang swerte. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 6. Pagmamasa o kneading. Nakakaaliw naman talagang masaksihan ang mga pusang tila mga panadero at mistulang nagmamasa gamit ang kanilang maliliit na kamay. Ang pagmamasa o kneading o minsan ay tinatawag ding making biscuits ng mga pusa ay ugaling nagmula pa noong sila ay kuting pa lamang. Ginagamit nila ito upang pigain ang paglabas ng gatas mula sa kanilang ina noong sila ay sumususo pa lamang. Sa mga adult na pusa, ang pagmamasa ay tanda ng comfort at security. Isang halimbawa ay kapag nakahiga ka at ang pusa mo ay biglang magsisimulang imasahe ang iyong tiyan gamit ang kanilang mga paws, tulad ng ginagawa nung sila ay mga kuting pa lamang. May mga pusa na nagpapakita ng ganitong pag-uugali kapag sila ay nasa isang malambot na lugar tulad ng unan o kumot bilang pagpapakita ng kanilang kasiyahan. Sa usaping pamahiin naman, kapag ang pusa mo ay nagmasa sa iyong mga binti o tiyan, pinaniniwala ang may darating na biyaya o kasaganahan. Sa ilang kultura, ito ay itinuturing na simbolo ng prosperity at kapag ginawa ito ng pusa mo sa iyo, asahan daw na magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa hinaharap. Number 5. Pagpupurr. Ang pagpupurr ay isa sa pinakakilalang katangian ng pusa. Bagamat karaniwan itong ginagawa kapag sila ay masaya o komportable, maaari rin itong mangyari kapag sila ay stress o nasasaktan. Halimbawa, kapag hinahaplos mo ang iyong pusa habang sila ay nagpapahinga, maririnig mo ang kanilang pagpupurr bilang tanda na sila ay komportable. Ngunit sa kabilang banda, maaaring magpurr din sila kapag sila ay may sakit o nagpapagaling bilang kanilang self-soothing mechanism. Ayon din sa ibang pag-aaral, ang pagpupurr ng pusa sa isang tao habang natutulog ay nagbibigay ng isang calming at stress-relieving feeling na nakakatanggal ng pagod ng katawan. Sa pamahiin naman, ang tunog ng pagpupurr ng pusa ay itinuturing na nagbibigay ng good luck at healing properties. Sa ilang mga paniniwala, kapag ang pusa ay nagpupurr malapit sa isang taong may sakit, pinaniniwala ang mabilis na gagaling ang taong iyon dahil sa tinatawag na healing vibration na naibibigay nito. Number 4. Pagdila sa tao. Ang pagdila sa tao ay katulad ng grooming na ginagawa ng mga pusa sa kanilang sarili o kauri. Kapag ang pusa ay dumidila sa iyo, tinuturing kanila bilang bahagi ng kanilang pamilya sapagkat kilala ang mga pusa na dinidilaan at nililinisan nila ang mga ibang pusang malalapit sa kanila. Isang magandang halimbawa nito ay kapag nakarelax ka sa sofa at bigla kanilang dinilaan sa kamay o braso, ito ay tanda ng pagtanggap at malalim na koneksyon. Ayon sa ilang mga tradisyon, ang pagdila ng pusa sa tao ay isang paraan ng pag-alis ng mga malas o negatibong enerhiya sa katawan.
Sinasabing kaya nilang sumipsip ng masasamang enerhiya at ang kanilang pagdila ay nakakatulong upang linisin ang aura ng isang tao mula sa anumang kasamaan, at sinasabing ang pagdila ng pusa sa isang tao ay di umano nakakaalis din ng bati o di naman ay evil eye mula naman sa ibang tao. Bago tayo magpatuloy, ikaw kaibigan, mayroon ka rin bang alagang pusa? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 3. Pagpikit ng babagal. Ang slow blink o dahan-dahang pagpikit ay isang paraan ng komunikasyon ng mga pusa para ipakita na ikaw ay mahalaga sa kanila. Kapag pumikit sila ng mabagal habang nakatingin sa iyo, iniisip ng pusa na ikaw ay isang kaibigan. Pwede mo rin itong gawin pabalik sa kanila upang ipakita na mutual ang iyong nararamdaman. Halimbawa, kung nagmamasahe ka ng pusa sa kanyang paboritong lugar tulad ng likod ng tainga at bigla siyang dahan-dahang pumikit, ito ay isang napakalinaw na senyales ng kasiyahan at tiwala. Kapag ang isang pusa ay dahan-dahang pumikit habang nakatingin sa iyo, pinaniniwalaang ikaw ay pinagpala sa kanilang positibong enerhiya. Sa ibang mga kultura tulad sa Ancient Egypt, ang mga pusa ay simbolo ng protection at spiritual connection na inihahalin tulad sa goddess na si Bastet. Number 2. Pagpahid ng muka sa tao. Kapag ang pusa ay nagpapahid ng kanilang muka sa iyo, tinatawag itong banting. Ginagawa nila ito gamit ang ulo, baba, o gilid ng kanilang muka. Hindi lamang ito tanda ng pagmamahal, kundi paraan din nila ng pag-iwan ng pheromones gamit ang scent glands sa kanilang muka. Halimbawa, kapag bumalik ka mula sa trabaho, maaaring salubungin ka ng pusa mo at bigla kang pasadahan ng ulo, tanda ng pagkilala at pagpapahayag na ikaw ay bahagi ng kanilang mundo at nasisiyahan silang makita ka. Ayon sa mga eksperto sa pusa, isa rin itong territorial behavior, paraan nila upang markahan ka bilang kanilang sariling teritoryo o itinuturing kanilang pagmamay-ari. Kapag ang pusa ay madalas magpahid ng muka sa iyo, pinaniniwala ang nagdadala ito ng swerte o lucky charm mula sa kanila. Sa ilang kultura, pinaniniwala ang pagpapahid ng muka ng pusa sa pinto ng bahay ay nagpapahiwatig na may darating na bisita o swerte sa tahanan. Number 1. Pagdapa at pagpapakita ng tiyan. Kapag nakadapa ang pusa at iniladlad ang kanilang tiyan, ito ay isang tanda ng pagtitiwala. Ang tiyan ay ang pinakamahina na bahagi ng katawan ng pusa, kaya't kapag ipinakita nila ito sa iyo, sinasabi nilang wala silang takot sa iyong presensya. Ngunit mag-ingat dahil hindi ibig sabihin nito na gusto nila ng belly rub. Sa maraming pagkakataon, ipinapakita lamang nila ito bilang tanda ng comfort. Halimbawa, kung ang iyong pusa ay tumihaya at ipinakita ang kanyang tiyan habang natutulog sa tabi mo, nagpapakita ito ng malalim na tiwala at kasiyahan. Sa ilang kultura, ito rin ay nagpapahiwatig na ang kapayapaan at kasaganahan ay mananatili sa iyong tahanan. Sa kabuuan, ang mga pusa ay higit pa sa pagiging simpleng alaga dahil ang kanilang presensya ay puno ng misteryo at kagandahan na pinagpapasapasahan na sa mga kasaysayan ng iba't ibang kultura. Sa iba't ibang paniniwala, sila'y may kakayahang magdala ng swerte, protektor laban sa mga masasamang espiritu at maging tagapagbantay ng ibang dimensyon. Makikita natin kung paano naiimpluwensyahan ng kanilang mga supernatural na reputasyon ang ating pananaw at pakikitungo sa mga pusa. Sa kabila ng mga pamahiin at alamat, mahalaga ring tandaan na sila ay mga kasama nating nagdudulot ng kalinga at saya, na may mga natatanging katangian na nagpapalalim sa ating pag-unawa at pagmamahal sa kanila. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.